What's up guys? Kumusta naman kayo dyan mga ka-adventure? Ako si Ron Reyes at pinapanood mo ang Ron TV. Maraming salamat nga pala sa mga nakapanood ng aking introductory video at sa mga nag-subscribe at sa mga nag-like. At kung ngayon mo lang nakita ang channel na to, baka pwede mo namang tapusin ang video hanggang sa dulo. Kung magugustuhan mo to, baka pwede mo namang pindutin yung thumbs up button. Baka pwede ka na rin mag-subscribe at i-hit yung notification bell para mas updated ka pa sa mga susunod ko pang video. So guys, wala nang paligoy-ligoy, diretso na tayo sa topic ng vlog na to. Mga ka-adventure ko sa daan, tungkol nga pala to sa nabili kong rear shock absorber na nakuha ko online. Minsan kasi nakaka-bored kapag wala kang magawa. Kaya yun, napapatingin na lang ako minsan sa Shopee, saka sa Lazada. Tapos pindot-pindot, add to cart. Hanggang sa hindi ka na mamalayan, bigla na lang buy. Ayun. Pero ang tanong dito, sulit ba kapag bumili ka ng gamit sa motor online? Mga ka-adventure, disclaimer lang hindi to sponsored. Binili ko talaga to for the sake of vlogging, saka wala akong sponsor. Binili ko to kasi para sa akin mas convenient yun kesa tumingin pa ako sa mga motor shop dyan sa kalsada. Hindi naman kasi ako mainipin, saka kagaya ko may work ako from Monday to Saturday. Minsan nga Sunday may work pa rin kami. Yun lang guys, may disadvantage kasi pag bumili ka online kasi alam yung quality ng binibili mo. So, sapalaran talaga yung pera mo dito. Ako, tinitignan ko kung maraming comment na magaganda at saka kung may mga picture. At saka tinitignan ko rin kung ilan na ba yung naibenta ng seller. Yan lang naman ang may papayo ko. So, buksan na natin to. Actually, nakabubble wrap talaga to nung dumating. Kaya lang, tinanggal ko na kagad kasi pagdating, chinik ko na siya kagad. Kaya ito, ipapakita ko na lang sa inyo yung laman ng box. Bubuksan ko na. Ayan, as you can see, makinis naman yung box. Makikita nyo siya. Mukhang quality naman yung pagkakagawa. Ayan, nakalagay pa high performance shock absorber. Ayan, meron daw tong nitrogen gas. At saka progressive yung damper niya. Progressive spring. Tapos, ayan, spring preload by hydraulic or thread. Rebound adjuster, meron din. Tapos, comprehension adjustment, meron din siya. Ayan. Mababasa nyo naman. Maganda yung box actually. Sa akin, pagkakaharap nito, maganda. Safe na safe to nung dumating. Walang lukot. Ayan, shoutout nga pala dun sa nag-deliver nito. Ayan. Shoutout din sa seller. Marami kasing magagandang comment. Kaya nainganyo talaga ako na ito yung bilhin. Bukod sa maganda siya. Maganda to Excited ako Nakita ko na to pero excited pa rin akong i-unbox. So ito, tignan na natin. Ayan, buksan nyo lang dito. Tapos, ayan na. Ito na siya. Taran! O, diba? Ganda. Gintong-ginto. Ayan, may libre pa siyang sticker. Ayan, hero sticker. Ang kintab, diba? Yung logo niya parang panda. May kasama siyang ganito. Ayan. Ito yung pang-adjust. Pero syempre kailangan meron ka munang luluwagan yung parang tornilyo sa loob. Ito yon. Ito may kasama siyang alin. Pangluwag nun. Para pag maluwag na yun, pwede mo nang i-adjust yung rebound niya according sa iyong gusto. Ito siya. Naka-plastic pa, diba? Ayan. May bakal to para doon sa butas. May kasama na siya. Ito. Ayun. Nalaglag. Ito Ayan, diba? Ganda ang kintab. Gintong-ginto. Tapos, blue yung spring niya.
Ayan. Pinag-isipan ko talaga kung ang kulay ang kukunin ko eh. Maganda rin yung ano eh, blue and gold. Saka yung chrome, maganda rin. Pero, ito na lang, blue. Para mas may dating. Para sa akin mas may dating to. Maganda yung blue. Yan. Itong bakal na to para dito. Yan. So, bago nyo ilagay yung tornilyo, yan. Ilalagay nyo muna yan. Pagka ikakabit nyo na. Yan. So, ayan. Ganda. Makintab. Walang gas-gas. Salamat nga pala, seller. Magaling yung ano nyo. Pagkaka-impake nyo nito. At saka ayan. Tetestingin natin to. Ikakabit natin to sa motor. Tapos, tetestingin natin kung maganda yung play niya. So, ayun lang. Samahan nyo ako pag kinabit ko to. Hindi to magiging tutorial ha. Papakita ko lang sa inyo kung paano ikakabit, pero hindi to step by step. So, yun lang. Tara, punta na tayo doon sa motor. Guys, ang pangalan nga pala ng motor ko ay Baby Orange. Kasi yan, matte orange kasi yung kulay nito eh. Yun, bali, pagsisimula natin, kailangan natin tanggalin itong mga tornilyo nito. Yan, para babaklasin talaga natin pati itong hawakan na to. Yan, saka yung buntot. Kailangan mong tanggalin yan. Saka ito. Tanggalin natin itong tornilyo na to. Saka ito, yan. Yung lahat ng tornilyo sa side na to, tatanggalin natin yan. Para mabaklas natin yung bearings na yan. Tapos, yan, may tornilyo pa dyan. Dito sa ilalim na to. Yan. Tanggal din yan. So, totally tatanggalin natin yung side na yan. Tapos, itong cover ng air filter, tatanggalin din yan. Para kung sakali man maiksi yung gamitin yung screwdriver, hindi tatama doon. Tapos itong reflector na to tatanggalin kasi may ano dito eh, dalawang tornilyo. Yan, may dalawang tornilyo dyan sa loob nyan. Luluwagan mo yon para maibaba mo tong tapalodo na to. So yun, para lumuwag. Tapos yan, ito, tanggalin na natin to. Ayan. Yung mga tornilyo natin, ingatan natin kasi may sumpayan. Dumadami yan pag tinatanggal. So baka hindi natin alam kung para saan yung matitira kapag naikabit na natin lahat. Magulat na lang kayo, may sobra. Nanganganak yan. So kailangan maingat kayo. Organize kayo dapat sa pagtatanggal ng mga tornilyo. Ayan, gamitan natin ito kasi medyo mahigpit yan. Tanggalin mo yung apat na yan para lumuwag yung hawakan. Tanggal talaga yan. Ayan, lumitaw na yung dalawang tornilyong nakatago. Tatanggalin nyo rin yan. Tabi nyo lang yung mga tornilyo nyo ha. Tapos yung mga gamit, tabi nyo lang din. Dapat organized talaga kayo dito. Para hindi kayo magkulang sa tornilyo. Tapos ito, yan. Tanggalin din natin tong tornilyo na to. Pinalitan ko na to eh. Pinalitan ko na para hindi kalawangin. Yung dating tornilyo kasi nito, stock, kinakalawang eh. Ito, aluminum. Nabili ko nga pala to, ano lang, 150 lang. 30 piraso. Sobra pa nga eh. Ayan. Sa susunod, bibili nga ako ng ano eh, yung allen na may hawakan. Para madali lang tanggalin to. Nahirapan ako dito. Ang liit eh. Ayan. Aluminum yan. Yan, kakalawangin. Ayan. May bakas lang ng kalawang kasi hindi ko pinalitan yung parang pinakalock niya. Ito, tanggal to. Pinapahirapan ako nito. Ayan, pinapasikip kasi. Ayan, ikot. So, ayan. Ano pa? Ito guys, tanggalin nga pala natin to. Ayan, para
para matanggal mo naman itong puti. Ito palang side, long side cover. Ayan. May tornilyo pa dyan, yan, tanggalin din yan para mabaklas mo, yan ang tuloy. At i-expose talaga itong side na to. Ito medyo mahirap kasi nakatago yung tornilyo dito. Ito, shortcut, tinanggal ko na. Kita nyo naman yan. So expose na siya. Ayan, medyo madumi siya. Pupunasan ko na lang mamaya yan. Tinanggal ko na rin yung cover ng air filter. Kasi mahaba yung screwdriver na meron screwdriver. Basta yun, para maluwag makakilos yung kamay nyo. Ayan guys, luwagan naman natin dito. Ayan o, kailangan maibaba yan. So luluwagan natin dito. Pipitikin natin to, itong reflector na to. Yung dalawang tornilyo dyan, luluwagan natin. Hindi nyo na kailangan baklasin yung kabila. Itong side lang na to. Yan. Medyo i-ano nyo lang yung ito lang gamit dyan baligtarin nyo lang yan. Pagka ganyan yung pampihit nyo, yan. Pitikin nyo lang yan. Sungkitin pala. Sungkitin. Ayun Ayan, ang dumi naiipon dyan yung lupa mga lupa sa tapalodo. Yan, linisin nyo na rin yan pag nagbaklas kayo nito para sulit naman yung pagbabaklas. Yan. Ito nga pala guys, recommended ko to na kayo na gumawa nito kasi madali lang to. Kasi pag pinagawa nyo pa to sa mga mekaniko dyan sa mga motor shop, sisingilin lang kayo ng hindi naman mahal, pero ibig sabihin ang dali lang nito ito gagamitin nga pala. Luwagan nyo lang yan. Ayan. Pag natanggal na itong tornilyo nito, yan, pwede mong ibaba yan. So, maaabot mo na yung pagkakalak nung shock nyo. Ayan, ingatan nyo yung tornilyo na yan kasi iba yan. Ibang klase yan. Ayun yan. Ipihitin natin yun. Yan. Testing natin kung maabot. So yan, tama naman. Ito gagamitin natin 14mm. Yan, para mapihit mo yun. 14mm ang kailangan. Check the mic and make sure it sound right, boys. It sound right, boys. Big, 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 big,
sound right, boy. It sound right, boy. Angkas, kung paano ang magiging taas niya kapag nakaangkas na yung OBR. Ayan. So, samahan nyo ako. Tignan natin. Medyo maiksi lang yung test drive ko. Pero, ipapakita ko sa inyo kung paano siya nagpe-play. Tapos, may ipaparating nga pala kaming lakad ng grupo, ang Pre-Rider Brotherhood. So, pupunta kami sa DRT. Masusubukan ko to doon. Kung gaano siya kaganda. Medyo mahaba-habang biyahe rin yun. Siguro mga 2 hours mahigit. Papuntang DRT. So, ayan. Tara. Testingin na natin to. So, yun guys. Sana nakita ninyo kung paano siya mag-play. Yung experience ko dito, okay naman. Maganda naman at may pagbabago sa pakiramdam na bago yung shock. Wala na yung matigas na parang tumatama siya. Medyo maiksing testing lang yun. Idinaan ko siya sa lubak, idinaan ko siya sa hams. Pero susubukan ko pa siya sa susunod sa mas mahaba-habang biyahe. Ayun, sana kung nagustuhan mo tong video na to, baka pwede ka namang mag-subscribe, mag-like, i-share at mag-comment ka na rin. Ayun, maraming salamat sa panonood ng aking video. Ito muli ang Ron TV. Peace out, man.